Hi guys! For today's video, isi-share ko naman sa inyo ang bagong update ni SSS regarding sa retirement benefit claim. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Isa ito sa mga pinakabagong update ni SSS. Ito yung employers must certify through my.sss the retirement claim application filed by their employees. Ito ay para lamang sa mga employed. Kung halimbawa kayo na ay magre-retiro, so kailangan after nyo makapag-submit ng retirement benefit claim application through online sa inyong SSS account, is kailangan din i-certify ito ng inyong employer. Kung kaya after nyo ito ma-process, after kayo makapag-submit ng retirement benefit claim application through online, is sasabihin nyo sa employer ninyo na nakapag-submit na kayo para sila naman ang mag-process. So ito yung guidelines for online certification. So take note dito guys, kung halimbawa kayo ay employed and then magre-retire na kayo, mag-apply na kayo ng SSS benefit claim. So, kailangan i-certify ito ng employer ninyo. Dito sa bagong process na ito, kailangan i-certify muna online ng employer ninyo. Katunayan na hindi na talaga kayo nagtatrabaho sa kumpanya nila dahil kayo ay nag-retiro na talaga. Ito, kailangan ang certifying employer ninyo is active yung status ng SSS account nila. Pangalawa is dapat sila yung latest or last na naghulog ng contributions ninyo. Sila yung mag-certify ng application nyo sa retirement. Then, pangatlo, the certifying employer shall receive an email notification for the successful certification of employee's separation from employment. Then, ito pa guys, sa baba, the retirement benefit claim application will not be processed without said certification. So, medyo mahirap din ito pag halimbawa ang employer ninyo is hindi maano sa SSS online account nila. So, kailangan i-certify muna nila yung application ninyo sa retirement bago may process ni SSS. Kung kaya sana lahat ng mga employer, lahat ng mga company is makipagtulungan dito sa bagong policy ni SSS. Dahil guys, pag once na hindi ito ma-certify ng employer ninyo, so hindi ma-process yung application nyo sa retirement benefit. Kung kaya kailangan nyo makipag-ugnayan sa inyong employer once na kayo ay nakapag-submit na ng retirement claim online para ito ay ma-certify nila at para ma-process yung application ninyo ay automatically expire after 10 calendar days. So, after 10 days guys is ma-expire na yung application nyo ng retirement. So, pag hindi ito na-certify, mag-expire ito after 10 days. Then, pwede din ulit kayo mag-file. So, pag nag-expire na at hindi pa rin na-certify ni employer, so reapply lang kayo ng reapply ng retirement benefit hanggang sa ma-certify ni employer. Halimbawa naman, yung mga employer ninyo is hindi nila kabisado yung pagpa-certify dahil bago itong update ni SSS. So, pwede nyo din sabihin sa kanila or screenshot nyo ito, isend nyo sa HR or ipakita nyo sa kanila na ganito ang gagawin nila. Mag-login lang sila sa kanilang SSS account. Then, dito makikita nila yung certification of loan, claim under the services tab. So, makikita nila sa services yung certification of loan or claim. Yan yung i-click nila. And then, i-review nila yung mga details. And then, click nila yung retirement. And then, click nila yung proceed. So, pag once na-click na nila yung retirement, ma-click nila yung proceed. So, ma-certify na nila and ma-confirm nila yung date of separation from employment
ninyo. So, ma-process na ngayon. Dito naman, those who are not eligible for online filing but may instead apply in SSS branch or foreign offices are the following. Ayan. So, ito guys, ito yung mga member ni SSS na pwedeng makapag-file sa mismong SSS branch pero hindi sila pwedeng makapag-apply ng SSS retirement claim online. So, ito yung mga member na may stock investment loan program, may mga privatization fund loan program, may mga educational loan program, vocational technology loan program, then mga SSS member na may mga dependent children. So, halimbawa kayo ay senior na pero may mga dependent children or minor pa kayo, so hindi kayo pwede makapag-apply dito ng SSS retirement claim online dahil iba yung process sa inyo. So, dahil mas mataas yung benefits na makuha ninyo, hanapan pa kayo ng mga requirements, mga dagdag requirements regarding sa dependent or minor children ninyo. Then next is the incapacitated members under guardianship or those confined in an institution such as penitentiary, correctional institution, or rehabilitation center. Ay dito, walang mga kakayahan na makapagtrabaho tulad ng mga incapacitated member. Next is member applying under portability law or bilateral social security agreement. Then member with application for adjustment or re-adjudication of claim. Last is members with unclaimed benefit from a deceased member. Ayan, ito yung mga member na hindi pwede makapag-apply ng SSS retirement claim online. So, kailangan pumunta kayo sa SSS branch dahil may mga additional requirements na hihingiin sa inyo at may mga interview pa kayo. Dito, who are eligible to apply online. So, sino-sino nga ba ang pwedeng makapag-apply ng retirement claim online. So, ang mga eligible na pwedeng makapag-apply online is ito yung mga employed members, self-employed members, voluntary members, at saka yung mga land-based OFW members. Pero dapat at least 60 years old to 64 years old as a date of retirement. Dito naman, para sa mga lahat ng SSS member, kailangan at least naka 65 years old upon date of online filing of claim, whether or not still employed or self-employed. Dito, pag umabot na kayo ng 65 years old, kahit may trabaho kayo, kahit nahuhulugan pa yung SSS contributions ninyo, or kahit may income pa kayo is, pwede na kayong mag-file ng retirement benefit. Take note guys na pag once na mag-apply kayo ng retirement benefit, so make it sure lang na hindi na kayo employed. Dahil ang iba is employed pa pero gusto nang mag-file ng retirement benefit pag once 60 years old na sila. So pag once na naguhulog pa si employer ng contributions ninyo, so hindi pa kayo pwedeng makapag-apply ng retirement benefit. The prerequisite to online filing. So, dito, kailangan lamang na may SSS account kayo. So, importante ito guys, dahil ni-required na ni SSS na lahat ng member is may SSS account online. Then, of course, must have an approved disbursement account enrolled in the disbursement account. So, marami akong tutorial nito kung paano kayo makapag-create ng SSS account. I-search lang sa YouTube. SSS create account, Jobs Vlog, lalabas na dyan yung tutorial ko. Dito naman sa disbursement, marami din akong tutorial niyan. Halimbawa, GCash yung i-enroll nyo. So, i-search lang sa YouTube, SSS disbursement, Jobs Vlog. Lalabas na dyan yung mga tutorial ko. Dito naman, if filing for monthly pension, so kailangan guys, meron kayong 120 months of contribution. So, itong contribution na 120 months is dapat bago ang semester ng pag-apply nyo ng retirement claim. Dito naman, if filing for lump sum benefit, so kailangan meron kayong at least kahit isa man lang na contribution. So, dito, pag 119 months lang yung contributions ninyo, so pwede kayong makapaghulog para managdagan yung contributions na kulang ninyo. Hindi kayo magpatuloy maghulog guys hanggang 65 years old kayo.